Tayo po ay dadako sa pakikinig ng pangangaral hango sa salita ng Diyos. Brother I.E. po ang ating preacher. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating mensahe ngayong umaga, buksan nyo nga po ang inyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Sa chapter 2, ang ating pag-aaralan ngayon ay mula verses 11 hanggang 16. Sa mga mangangaral na paborito ng asawa ko, na hindi ako, ay yung isa niyang paborito ay isang American Reformed Baptist preacher. At ang sermon niya sa talatang ito ay pinamagatan niyang The Most Important Paragraph in Galatians. At siguro ako hindi ko tatawagin siyang the most important paragraph dahil iba-iba naman ang pagsukat natin ng kahalagahan ng paragraph. Pero magsasangayon ako na yung nasa verse 15 to 16 ay nagpapahayag ng pinakamahalagang doktrina na pinakamahalagang katotohanan patungkol sa ating kaligtasan. At ito nga ang magiging paksa ng ating pangangaral ngayon. Kaya hayaan niyong basahin ko sa inyo ang ang mga salita ni Pablo, Galatians chapter 2 verse 11 to 16. At babasahin ko ito mula sa ESV. Hear the word of the Lord. But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face, because he stood condemned. For before certain men came from James, he was eating with the Gentiles. But when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party. And the rest of the Jews acted critically along with him, so that even Barnabas was led astray by their hypocrisy. But when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas before them all, If you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? We ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have fled by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law, no one will be justified. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat nga kami sa oras na ito na kami ay inyong binigyan ng pagkakataon na buksan ang inyong salita at maturuan tungkol sa inyong kalooban at sa inyong daan ng kaligtasan. Salamat Panginoon na dito sa sulat ni Pablo ay pinapahayag nyo sa amin ng malinaw ang Ebanghelyo. Nawa nga ay buksan nyo ang aming mga puso't isipan upang maunawaan ang katotohanan ito at ito ang maging ugat ng aming kaligayahan, pagsamba sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. A person is not justified by works of the law, because by works of the law, no one will be justified. Ito stated negatively, ang justification by faith alone. Tinatawag ito ng Reformation history na the article by which the church stands or falls. Ito ang pinakasentro ng Ebanghelyo na ating pinapangaral. Kaya nga lahat ng mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoon ay binabalaan natin bilang iglesia, bilang mga Kristiyano, na ang pagtayo sa harap ng Diyos sa kanilang sarili, kung sila'y humaharap sa Diyos dahil gusto nilang ipakita na sila ay mabuti naman, mas mabuti kaysa sa kanilang mga
kaibigan, mas mabuti kaysa sa mga masasahol na tao sa mundo, hindi ito tatayo sa hukom ng buong sanlibutan na ang Diyos. Pinapangaral natin sa kanila na ang tanging pag-asa lang upang makatanggap ng kapatawaran ay ang sumampalataya kay Kristo. Ang tanggapin ang biyaya ng kaligtasan na alok ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang ginamit na salita ay justified, at siguro ang pinaka simpleng paraan para ito'y maunawaan ay ginagamit ng lahat ng Reformation documents na salita ay pardon. Ang pwede nating makuhang image ay na kung ikaw ay isang kriminal at haharap ka na doon sa judge, ay ang tanging pag-asa mo kung ikaw ay talagang napatunayan naman na talagang makasalanan, napatunayan ang iyong krimen, ang tanging pag-asa mo para makalaya ay kung ikaw ay i-pardon. Bigyan ka lang mercifully at i-declare lang na ikaw ay palalayain. Pero kung totoo nga na ikaw ay makasalanan, paano naman yun gagawin ng isang judge nang hindi mo siya sinusuhulan o nang wala kang binabayad sa kanya? Well, ang daan na ibinigay sa atin sa Ebanghelyo ay naaakuin ni Kristo ang ating kasalanan at siya ang tutupad ng batas. At dahil tinupad niya ang batas in our stead at inako niya ang kasalanan na para sana sa atin, ay maaari mo itong tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kaya ngayon ang ating pinapahayag sa lahat ng mga makasalanan na ito lang ang tanging paraan para maligtas. Pero isang maling pag-unawa tungkol sa katotohanan ito ay na ang Ebanghelyo na ating pinapangaral ay para lamang sa mga hindi mananampalataya. Na ang itong Ebanghelyong ito ay para lang sa mga hindi pa nasa ilalim ng paghahari ni Kristo. Ito bang Ebanghelyong ito ay pinapangaral natin sa mga unbelievers lang? Well, makikita natin dito sa talata na ating pinag-aaralan ngayon ay itong Ebanghelyo na ipinahayag nga ni Pablo sa Galatians chapter 2 verses 15 to 16 ay kanyang itinuturo, pinapaalala, makikita natin ito ipinaalala sa tatlong tao or tatlong grupo ng mga tao at silang lahat ay mga mananampalataya. Una, ito ay pinapaalala niya kay Pedro na alam natin isang mananampalataya. Sunod ay doon sa mga Gentiles sa Antioch at ito ay mga mananampalataya din. At ito nga ang pagsalaysay niya na ito ay tinuturo niya doon sa mga taga-Galacia at sila ay mga mananampalataya din. At dito'y pinapakita na itong mensahe ng Ebanghelyo, ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ay isang aral na mahalagang balik-balikan ng mga anak ng Diyos. Kahit na sila'y ligtas na, kahit sila'y nakatanggap na nitong justification, which is by faith alone, ang doktrina na nito ay hindi lamang para sa simula ng ating pananampalataya, kundi para sa ating buong buhay. Kaya tingnan nga natin na isa-isa kung ano ang naging silbi ng pagpapaalala ng Ebanghelyo sa bawat isang ito. Maaring makita natin ang ating sarili na siguro mas makaka-relate tayo kay Pedro o dun sa mga hentil na sa Antioch o dun sa mga taga-Galacia. Pero in any case, pag nakita natin kung paanong siguro mas katulad natin ng isa sa kanila, makikita rin natin kung paanong ang Ebanghelyo, ang nag-iisang Ebanghelyo ay makakatulong sa atin sa ating iba't ibang kalagayan. So una, tignan natin, ano ba nangyari kay Pedro? Bakit siya kinailangang paalalahanan ng Ebanghelyo? Ang description ni Pablo sa kanya ay na he was not in step with the truth of the gospel. Mukhang siya ay nakalimot sa Ebanghelyo. Ano ba yung ginawa niya? Well, ang sabi ni Pablo, una, when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. For before certain men came from James, he was eating with the Gentiles, but when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party. So, nagsimula siya dun sa salitang but, dahil may kwento siya na nung una,
dun sa previous paragraph na ating pinag-aralan, ay si Pedro, kakampi niya. Si Pedro ay kumampi sa kanya laban sa mga namimilit na ang mga tao ay maging Hudyo. Pero nagkaroon ng pagkakataon, dumating ang isang panahon na si Cephas naman, si Pedro yon, ay dumating sa Antioch. At nung una daw, nung nandun pa siya, at mukhang nauna siya sa ilang mga tao mula kay James, ay una nakikisalamuha siya kasama ng mga hentil. He was eating with the Gentiles. Ito ay hindi maliit na bagay na parang katabi lang niya kumain tuwing linggo, tuwing potluck, or paminsan-minsan sinasabayan niyang tinatabihan niya sa karindira yung mga makita niya hentil. Hindi po ganoon. Kapag ang isang Hudyo ay sinasabing eating with the Gentiles, ito ay nakikisalamuha siya in pleasant fellowship with people who are not circumcised. So, tinanggap niya, winelcome niya ang mga taong ito. Kaya nga, nung si Kristo din ay nagmiministeryo pa sa mundo, isa ito sa mga laging issue sa kanya. He is eating with sinners. Siya ay nakikikain kasama ng mga tinatawag na makasalanan ng mundo. So, sabi, nung una daw, si Pedro, before certain men came from James, he was eating with the Gentiles. Pero nung dumating sila, he drew back fearing the circumcision party or those of the circumcision. Ngayon, sino ba itong mga tao who came from James? Well, yung certain men who came from James sa aking paniniwala ay talagang mga taong mula kay Santiago. No, kasi pwedeng isipin na yung certain men came from James ay sila rin yung the circumcision party na kinatakutan ni Pedro. Pero sa aking pananaw ay magkaibang tao ito. Yung mga ibang galing kay James ay talagang mga Kristiyano at siguro mas mahina sila sa pananampalataya or siguro meron silang takot dun sa mga Hudyo. So, yung tinutukoy na those of the circumcision party ay mga Hudyo na nasa paligid. So, ang nangyari nung una, habang wala pa yung impluensya ng mga taong mula daw kay Santiago, ay matapang si Pedro na nakikisalamuha sa mga hentil. Pero siguro na nadala siya nung takot din ng mga galing daw kay James or nagkaroon siya ng consciousness masyado kasi mas marami na silang mga Hudyo. Siguro feeling niya nung mag-isa pa lang siya ay hindi siguro siya mapapansin. Pero kung madami silang mga Hudyo, kapansin-pansin na yung mga Hudyo na ito ay nakikikain kasama ng mga Gentiles. So siguro, dahil doon kaya siya nagkaroon ng fear of the circumcision party. At dahil doon, ang nangyari ay nilayuan niya itong mga hentil na dati niyang kinakasamahan. Ngayon, ano bang masama naman doon? Para namang siguro, ang nangyari lang ay kasama niya una yung mga Gentiles. Nung dumating na yung mga friends niya, mas naki-hangout na siya kasama ng kanyang mga mas ka-close. Pero ang assessment nga dito ni Pablo, ito daw ay hypocrisy. The rest of the Jews acted hypocritically along with him. And probably ito ay nag-last pa ng matagal. Hindi lang na nangyaring pagdating nila, nagkaroon ng isang kainan tapos hindi na sumama, tapos napikon na agad si Pablo. Malamang ay after a few days na inobserve ni Pablo, ay hindi na talaga sumasama. Siguro meron ding obvious na pag-iwas doon sa mga Gentiles. So may dating talaga na itinatakwil na ni Pedro ngayon itong mga hentil. The rest of the Jews acted hypocritically along with him, so that even Barnabas was led astray by their hypocrisy. So ang tingin dito ni Pablo ay their conduct was not in step with the truth of the gospel. Hindi daw ito sabay doon sa katotohanan ng ebanghelyo. At siguro makikita na natin doon kung ano yung naging problema. Ang katotohanan kasi ng ebanghelyo ay na sa pananampalataya lamang kahit hindi pa maging Hudyo, itong mga hentil, kung hindi sila magpasakop sa pagtutuli, hindi sila sumunod doon sa ceremonial laws na kailangan daanan ng mga Hudyo, ay sila tanggap na
sa Diyos. Sila ay pinatawad na, sila ay mga kapatid sa pananampalataya at dapat silang i-welcome in fellowship. Yun nga yung ginamit na salita ni Pablo sa sulat niya sa Romans 14. As for those who are weak in faith, welcome him, because for Christ has welcomed him. So, doon sa sulat niya sa Roma, baliktad naman, yung mga Jews naman yung naaapi. Pero in this case, yung mga Gentiles ay parang itinakwil ni Pablo dahil ni Pedro dahil siya nga ay natatakot doon sa mga Hudyo. So sabi ni Pablo daw sa kanya, in front of them all, so siya rebuked in public. I said to Cephas before them all, if you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? Ang medyo nakakalito yung pagkakasalin ng ESV, pero ang actually sinasabi, mas malapit yun sa NASB, ay how is it that you are forcing Gentiles to live like Jews? Yung ginagamit kong salita noon, yung tawag doon sa mga false teachers sa Galatia, ay Judaizer. Yun actually yung Greek word na makikita natin, how is it that you are being like a Judaizer? You are forcing the Gentiles to Judaize. Yun yung pagkakasabi. At ang makikita natin yung pagkakaiba, doon sa previous passage na ating pinag-aralan last week, ay the truth of the gospel was preserved. Yun yung pagkakasabing ni Pablo sa chapter 2 verse 5, we did not yield in submission even for a moment so that the truth of the gospel might be preserved for you. So, hindi sila nagpatakot dun sa mga namimilit. So, sabi, Titus was not forced to be circumcised. Pero ang nangyari nga ay parang bumaliktad itong si Pedro pagdating niya sa Antioch at siya ngayon ay forcing the Gentiles to live like Jews kung saan si Titus ay was not forced to be circumcised. Ngayon, he is forcing the Gentiles to live like Jews. At hindi na siya in step with the truth of the gospel. Parang yung truth of the gospel was not preserved. So ang nangyayari parang ang pinaparating ni Pedro sa mga hentil ay na hindi sapat yung kanilang pananampalataya. Kung nanampalataya pa lamang sila nung una, ay naging nakakalito ang mensahe ni Pedro sa kanila. No? Nung una ay in-affirm niya ito. Tiyatanggap niya na, ito yung mga kapatid ko, pwede akong magkaroon ng pleasant fellowship with them, pwede akong makikain kasama nila. Pero nung dumating yung mga Hudyo, ang naipaparating na ngayon ng kanyang behavior ay na may kulang pa sa kanila. Meron silang kailangan pang gawin at hindi pa buo ang fellowship na pwede nilang ma-enjoy. So, he was not in step with the truth of the gospel kasi parang niyang dinideny na faith alone is sufficient na sila ay maging katanggap-tanggap. Kailangan nila itong dagdagan ng paggawa ayon sa batas, kailangan nilang magpasakop sa laws of Moses at kaya siya sinusuway ni Pablo at tinawag itong not in step with the truth of the gospel. Kaya niya ito tinawag na hypocrisy. He was acting hypocritically. Dahil makikita nga natin na si Pedro ay kasama naman talaga sa pagdepensa ng gospel na para sa mga hentil. Nung una niya itong na-experience, hindi pa niya nakakasalamuha si Pablo noon sa Acts chapter 11, ay ang nangyari nga, nakatanggap siya ng vision na pwede na siyang mangaral sa mga hentil. Kaya dinala niya ito sa bahay ng isang hentil. At nung nangaral siya doon, at nagkaroon ng pananampalataya yung mga hentil, nagpakita pa ang Diyos ng isang sign para sa talagang malinaw na malinaw sa kanya na tinanggap itong mga hentil. Kasi for thousands of years, ang matuturing lang talaga na people of God ay mga circumcised Jews, yung mga Hudyo lamang. Pero nagkaroon na nga ng pagbubukas ng daan ng kaligtasan nung si Kristo ay nabuhay ng muli. So nung kinailangan si Pedro na turuan ng dahan-dahan, may 3 vision na pinakita sa kanya. 3 beses inulit yung vision na sinasabi sa kanya, kainin mo to. Isang unclean na pagkain according to Jewish laws. Tapos sinasabi niya na hindi ako kakain ng unclean. Pero ulit-ulit sinasabi sa kanya, what I have called clean,
do not call unclean. So nung pumunta siya doon kay Cornelio at sila'y nangaral, nung nangaral siya doon ay nagkaroon pa lang ng pananampalataya, hindi naman pa sila nagpabaptize, hindi sila nagpatuloy, hindi sila nangako na gagawin nila ito in the near future, na sila ay susunod sa Mosaic laws. Nagkaroon pa lang sila ng pananampalataya ay ipinakita na ang sign na nasa kanila ang banal na espiritu. At ito ay isang one-time event, hindi natin to ini-expect na mangyayari sa lahat ng mga mananampalataya. Sa Acts chapter 10, itong mga unang hentil na mananampalataya ay nakatanggap ng gift of speaking in tongues. Dahil nakita na ngayon ni Pedro na sila ay nag-speak in tongues, na-convince siya na just as we have received the Holy Spirit, yung mga Gentiles, even before they did any work, even if they did not submit to the law of Moses, they received the Holy Spirit. So ano nangyari? Noong may mga nakakita sa kanya mga Hudyo na nakisalamuha siya sa mga Hentil, sa Acts chapter 11, ay sinasabi nga, you are eating with Gentiles. Ito nga, na-iskandalo yung mga Hudyo sa kanya. You are eating with Gentiles. You went into the home of an uncircumcised Gentile. Ayun, sabi niya, ikinuwento niya itong visions na mga nakita niya. Ikinuwento niya na nung nangaral siya ay nakatanggap ng Holy Spirit. Itong mga kakasampalataya pa lamang. At sabi niya, who am I to stand in the way of God? Kung sila mismo pinakita na sa akin na tinanggap siya ng Diyos. Itong mga hentil. So, makikita natin na si Pedro ay may ganitong conviction bago ito mangyari. Kaya lang siguro sa kung anumang dahilan na hindi natin masasabi, nadala siya, he feared those of the circumcision at this time. At kaya nga ito ay, he was acting hypocritically at siya'y tumaliwas doon sa ebanghelyo na kanya rin namang pinaninindigan. So yung pagpapaalala sa kanya ng ebanghelyo ni Pablo ay talagang dinala niya, pinersonal niya. Sabi niya, if you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how is it that you are forcing the Gentiles to live like Jews? Ngayon, dahil nakahiwalay ito sa madaming salin ng translation, yung verse 15 sa verse 14, baka isipin natin ito hindi kasama dun sa sinabi ni Pablo kay Pedro. Walang sign sa original Greek kasi wala namang quotation marks. No? So, kailangan mong alamin in context kung alin yung kasama sa sinabi. At dahil wala naman change in audience from verse 14 hanggang 21, ito ay tinuturing na kasama sa lahat ng sinabi ni Pablo kay Pedro, simula verse 14 hanggang 21. So sinabi niya, if you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? So, ito ang ginagawa mo, at hindi ba ikaw ay sumasama na kasama ng mga hentil noong una? Bakit ngayon pinipilit mo ang mga hentil na maging Hudyo? Nagawa niya ito dahil itinakwil niya kasama ng mga leaders siguro, mga influential people, ikinahiya niya yung kanyang mga kapatid. At yun na nga ang naiparating niya dito sa mga Gentiles in Antioch. He was forcing them to live like Jews. Pero sinabi sa kanya ni Pablo, we ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law. Because by works of the law, no one will be justified. Parang dinala na sa kanya ni Pablo mismo, hindi ba tayo din, sinubukan na natin yan, daan na yan. Tayo ay galing dyan tayo lumaki. Pero ngayon, alam natin, we know that a person is not justified by works of the law. Kaya nga tayo ay sumampalataya na. Parang sinasabi niya, tayo nga ay sumuko na sa daan na yan. Alam natin na hindi gagana yan. Kaya sumampalataya na rin tayo in order to be justified. We also have believed in Christ Jesus
in order to be justified. So pinapaalala lang sa kanya ni Pablo na ikaw mismo ay alam mong yung daan na yan ay hindi gumagana. Ikaw mismo ay alam mong ang tanging paraan lang para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay pananampalataya. Yan lang nga ang pinapahayag natin, pinapangaral natin, at yun ang ginawa natin. Sumampalataya na tayo kay Kristo. At hindi mo dapat ginagawa yan sa iyong mga kapatid. Sinasabing itong sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia ay malamang nauna doon sa pangyayaring isinasaad sa Acts chapter 15. Sa Acts chapter 15 may ganun na namang issue. Ito kasi talaga yung main issue na nangyari noong ang kaligtasan ay binuksan na sa mga hentil. Na parang paano ba pagsasama itong mga Hudyo at mga hentil? O sa Acts chapter 15 may ganun na namang issue na merong mga taong nagsasabing kailangan nilang magpasakop sa laws of Moses, ang mga Gentiles, kahit na hindi naman sila mga Hudyo, kung sila ay tunay na magiging anak ng Diyos, kailangan nilang magpasakop sa circumcision, sumunod sa iba pang mga ceremonies ng Mosaic Law. So, nagkaroon daw sa Acts chapter 15 nung Jerusalem Council at sinabi nagkaroon ng much dissension and debate. So, doon ay talagang nagtalo-talo daw sila, even among apostles, dumating din doon si Paul and Barnabas. At doon ay tumayo pa din si Pedro, at doon naman ay nanindigan pa rin si Pedro tungkol sa Ebanghelyo. At sabi niya na we should not trouble our brothers, we should not trouble the Gentiles. Why are we placing a yoke on the Gentiles which we ourselves and our forefathers could not bear? Alam natin na hindi natin kinayang gawin yun, bakit natin ipinapapasan sa kanila ngayon? So makikita natin nga itong pangyayari kay Pedro ay parang nakalimot sa Ebanghelyo at least pagdating sa Acts chapter 15 ay ipinaglalaban niya ulit itong Ebanghelyo. At makikita rin natin doon sa Acts chapter 15 na si James na binanggit dito ay hindi talaga kalaban ni Pablo. Minsan kasi dahil yung sulat ni Pablo sa Galatians, tapos may mga salita sa sulat ni James na parang sumasalungat sa justification by faith alone, ay iniisip na magkalaban ang kanilang mga pagtuturo. At makikita nga natin, doon din sa previous paragraph na ating pinag-aralan, na si James ay kasama sa mga sumang-ayon na si Pablo ay nangangaral ng tunay na ebanghelyo. At doon nga sa Acts chapter 15, siya rin yung nagbigay ng final word on not forcing the Gentiles to live like Jews. So, ito nga, ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita kung paanong si Pedro, isang tinatawag na pillar of the church, influential doon sa early church, kahit na siya ay isa sa mga unang tagasunod ni Kristo, siya ay nangailangan na mapaalalahanan ulit ng ebanghelyo. At yun ang nangyari sa kanyang pagkalimot ng ebanghelyo, parang bumalik siya sa kanyang pamumuhay ng Hudyo. Hindi naman sa nakalimutan niya ang Diyos, hindi nakalimutan niya si Jesus, kundi nabalik siya dun sa kanyang kinalakihang pagkamulat, pagkakilala sa Diyos, na kailangang sumunod sa batas, kailangan tuparin ang buong batas para maging katanggap-tanggap sa Kanya. Ayun, sa kanyang pagbalik doon ay hindi nga niya naipakita ang pag-ibig na dapat ay ipinapakita niya sa kanyang mga kapatid. Itinakwil niya ngayon yung mga hentil na nung una ay kinilala naman niya ng mga kapatid. Sa Acts chapter 11 ay pinaglaban niya na hindi nila kailangan maging sumunod sa Judaism. Pero noon nga ay siya'y natakot. So, ganito ang pangyayari sa atin, sa atin din ng mga mananampalataya. Kailangan nating balik-balikan ang katotohanan ng ebanghelyo dahil meron talaga tayong tendency na makalimot. May ganun ngang kanta na tayo daw ay prone to wander, prone to leave the God I love. Kahit na tayo ay nagsasabi na
mahal natin ang Diyos, meron pa rin tayong tendency na paulit-ulit na umalis at lumayo sa Kanya. Merong kasabihan sa Reformation history, yung Semper Reformanda, always reforming. Yung buong phrase ay, the Church Reformed is always reforming, or at least yun yung misquotation. No, kasi parang ang dating, ang church daw na reformed, kung siya ay tunay na magiging reformed church, dapat siya ay laging hinahanap ang katotohanan at maging handa na kung may mali sa kanyang mga pinanghahawakan ay hayaan niyang baguhin ito kung makonvince siya ng Word of God na ito daw ay mali pala ang kanyang pinanghahawakang katotohanan. So hindi ganun yung sinasabi ng original intent noong phrase na yon nung nung ito'y kumalat in Reformation history. So hindi naging pananaw ng mga reformers na hindi ka magiging sigurado na tama na yung pinaniniwalaan mo, tapos kailangan mong baguhin along the way in some far future. No, hindi ganun yung pagiging reformed tapos maging open ka na mag-reform pa. No, hindi 'yun ang kanilang sinasabi. Ang sinasabi nila ay na a church reformed is always in need of being reformed by the Word of God. Kasi sila ay prone to wander, prone to leave the God I love. Sila man ay nakita na nila ang katotohanan, nagkaroon na sila ng pag-unawa ng tunay na ebanghelyo, ang kasalanan natin, ang kahinaan natin ay paulit-ulit na maglalayo sa atin sa tunay na ebanghelyo at kailangan tayong paulit-ulit na paalalahanan kung ano ang tunay na ebanghelyo. At kapag nakakalimot tayo sa ebanghelyo, ito nga yung nangyayari tulad ni Pedro, ay nagkakaroon tayo ng maaaring pagmaltrato ng ating mga kapatid. Sa Romans 14, ang ginamit na salita ni Pablo, do you grieve the one for whom Christ died? Yung winelcome ni Kristo, hindi mo wini-welcome. Yung the one for whom Christ died ay sinasaktan mo. Yun ang nangyari dito kay Pedro, para bang mga tao na binigyan ng Diyos ng pangako na sila ay ligtas, na sila ay iniibig ng Diyos, ay sinalungat niya. Yung sabi niya sa Acts chapter 11 na, who am I to stand in the way of God? Parang ganun ang ginagawa niya. Na supposedly ang mensahe ng Diyos, ang pangako ng Diyos sa kanila, kung sila ay mananampalataya, ay tanggap ng Diyos. Pero si Pedro, ang sinasabi sa kanila, hindi pa. Hindi pa kayo kumpleto, hindi pa sapat ang inyong mga nagagawa. At maaaring mangyari sa atin ito, nitong mga nakaraang taon, isa sa mga talagang naghihiwalay sa atin, naghiwalay sa maraming mga Kristiyano, ay politika. Mas uminit talaga ang pananalita ng mga tao the past years, siguro dahil tingin ko nung nagka-pandemic, lahat ng mga tao ay naka-computer na lang nakikita, wala nang nakakausap na actual person. Kaya naging mas matalas magsalita ang mga tao tungkol sa politika. At sa political differences, meron talagang studies na masyadong sharp ang paghiwalay ng mga tao in political ideologies. At maging mga mananampalataya, maging mga tao within the same church, or mga influential voices na dati lagi nating nakikita na magkakampi, ay nag-away-away dahil sa politika. Lalo talaga itong laganap, lalo na sa Amerika, na talagang yung kanilang politika doon ay talagang mas mainit. At nagkaiba lang sila ng naging pananaw tungkol sa policies in government. Nagkaiba sila ng binoto nung panahon na yon, ay magtatakwilan na sila na hindi ko yan kapatid, hindi ka ligtas, mukhang tinatalikuran mo ang iyong pananampalataya. Sa ganitong paraan, dahil sa politika, dahil sa iyong pananaw sa kung paano dapat palakarin ang gobyerno,
ay sinasabi mo itong tao na ito na sumampalataya kay Kristo, na pinangakuan ng Diyos na siya ay ligtas, na may kapatawaran. Sinasabi mo ngayon na siya ay hindi ligtas, na siya ay itatakwil ng Diyos dahil iba ang kanyang boto sa iyo. Ngayon, maaari na siguro objectively pwedeng masabi na may mali doon sa dalawang side na yon. Ako din ay merong mga strong political convictions about certain political philosophies. Meron din akong pinanindigan. At tingin ko yung mga iba ang pananaw, tingin ko mali sila. So, ganun naman talaga. Pero hindi natin dapat maging pananaw na dahil dito ay hindi na natin kapatid. Ang isang tao na naiba lang ang pananaw, nagkaroon lang ng ibang conviction. Minsan nga ay maaaring maging mas mahirap pa ang inyong pagkakaiba, ay mas matindi pa kaysa sa pagkakaiba ng opinion, ay kung sila ay may pagkakaibang kasalanan. Kung ang isang tao ay may kasalanan sa iyo, talagang inoffend ka, at talagang may kamalian siya, ang Diyos mismo ay nagpapatawad ng kamalian. Hindi lang ng pagkakaiba ng political opinion, hindi lang pagkakaiba ng personality. Ang Diyos mismo, si Kristo mismo, ay nagpatawad ng mas matindi pa dito ng kasalanan, and based on faith alone. So kung ito ay sapat na para tanggapin ni Kristo ang isang makasalanan, dapat sa atin din ay maisalamin itong katotohanan ng Ebanghelyo na ang mga tao, kahit na anong kasalanan nila, anong kaibahan nila sa atin, ay maaaring maging katanggap-tanggap kung sila ay mananampalataya. Nagkaroon ng pagkakataon dati na meron akong kaibigan na ikinonsider niya na kasi may nanligaw sa kanya na mga 25 years older than her. No, tapos siguro nakaka-conscious yung age difference. Hindi sila nagkatuluyan. No? Nagkaroon lang ng pagkakataon na yun yung kanyang kino-consider. At pinanindigan ko din kahit na parang medyo sa aking pananaw, kung sa kultura lang na aking kinalakihan, sa aking pananaw lang sa society, sa magiging disturbance nun, parang medyo weird kapag ang couple ay may ganong kalaking age difference. Pero sa totoo lang, kung sila'y parehong mananampalataya, mas may in common pa sila, ang dalawang mananampalataya, kaysa sa lalaki at babae na pareho ng edad, pareho ng mga interest, pero kung yung isa ay hindi mananampalataya, ito ay unequal yoking at hindi yun katanggap-tanggap. Mas equally yoke ang taong mas matanda ng ganong kalaki ang difference. No, and biblically, probably, si Joseph ay 25 years older than Mary. No? So, pwedeng yun ang naging age difference nila. Pero in any case, ganoon ka radical ang ginagawa ng conversion, ng pananampalataya. Pinag-iisa nito ang kahit sinong ganun katindi ang pagkakaiba, ganun kalayo ang edad, ganun kalayo ang race, kahit ano pang naghihiwalay sa inyo in an earthly way. Kung kayo ay parehong mananampalataya, kayo ay magkapatid, kayo ay parehong iniibig ng Diyos, at ang dalawang ito ay mas may in common than any two friends na hindi mananampalataya. Isa pang maaaring paraan na parang itinatakwil natin ang mga mananampalataya ay ito ay laganap din lalo na sa mga reform, ay kung nag-require tayo ng doctrine na hindi naman yung essence ng pananampalataya. Isa sa mga common na pwedeng mangyari ay, halimbawa, tayo bilang Reformed ay naniniwala sa 5 points of Calvinism, at gawin natin itong maging batayan na kung ang isang mananampalataya ay hindi Calvinist, ay ituturing na natin na hindi siya mananampalataya, na hindi siya ligtas, at na siya ay hindi natin kapatid. At
madalas nga na ang mga Calvinist at yung mga hindi Calvinist ay matatalas ang salita sa isa't isa. I-google nyo pa lang yung salitang Calvinism. Yung isa-suggest sa inyo ng Google ay Calvinism is a doctrine of Satan. Yun yung parang mga unang suggestion. Is Calvinism unbiblical? Is Calvinism a satanic error? Mga ganun yung suggestion na ibibigay ng Google. At so, yung mga Calvinist ay may matatalas na salita sa mga Arminian at yung mga Arminian din ay may ganitong pagtrato sa mga Calvinist. Pero ito ay hindi ang basis on which we are saved. Hindi ang ating kaalaman sa doktrina ang magliligtas sa atin. Isa nga sa pinaka staunch defender of Calvinism ay si John Owen. At isa siya sa mga may pinaka matalas na pag-iisip tungkol sa doktrina, tinatawag siyang the Prince of Puritans. Pero siya mismo ay pinaglalaban, may isang article na pinaglaban daw niya that justification is not by precision alone. Hindi ito, ang pagtanggap sa atin ng Diyos ay hindi nakabase sa kung kaya ba nating i-express in correct terms ang doctrines na ating pinanghahawakan. Ang pananampalataya ay ang pagkapit lang kay Kristo. Kung tayo kumapit kay Kristo, tanggapin natin ang kaligtasan na Kanyang inaalok sa atin, maniwala tayo na ang Kanyang kamatayan, ang Kanyang pagkabuhay muli ay mabisa para sa ating kaligtasan, ay meron tayong katiyakan na tayo ay anak ng Diyos. Si John Newton din, sa kanyang sulat sa sa isang pastor, ay sinabihan niya ang isang pastor na Calvinist. Si John Newton ay isa ding Calvinist. No? Sinabihan niya na kailangan siguro nating maging maingat when dealing with people of opposing views. At lalo na tayong mga Calvinist, hindi ba ang pananaw natin ay na tayo ay walang kwenta, na tayo ay pinili ng Diyos sa biyaya lamang, at sa biyaya lamang niya tayo binago at nagkaroon ng pag-unawa ng Ebanghelyo. Bakit natin ngayon huhusgahan ng iba kung napapatunayan lang naman ang ating paniniwala? Napapatunayan lang na biyaya lamang ang makapagliligtas sa iba, na sila rin ay kinangangailangan ng pagkilos lamang ng Diyos para sila ay makarating sa pag-unawa ng katotohanan. So kung ito ang natanggap nating biyaya mula sa Diyos, ganun din ang gawin nating pagtrato sa iba. Yun nga yung naging kamalian ni Pedro, na siya mismo ay naniwala sa kaligtasan ni Kristo, pero parang itinatanggi niya ito doon sa mga hentil. So ito ang matututunan natin sa halimbawa ni Pedro, pero hindi lamang itong si Pedro na siyang gumawa ng kasalanan laban sa mga hentil sa Antioch ang pinaalalahanan ng Ebanghelyo. Yung ding mga hentil sa Antioch ay kasama sa pinaalalahanan ni Pablo. Ang sabi nga ay, I said to Cephas before them all. Diba, itong kanyang speech to Cephas about the gospel ay isang kanyang mensahe na sinabi sa harap mismo sa kanilang lahat. At nakita ito ni Pablo na kailangan niya itong gawin dahil nga ang ginawa ni Pedro ay talagang scandalous. It led others astray. Even Barnabas was led astray by their hypocrisy. At talaga sigurong yung mga hentil ay naskandalo, na nasaktan, at nagkaroon na sila din ng pagdududa kung sila ba ay ligtas. So ang ginawa dito ni Pablo, dahil nga itong mga hentil sa Antioch ay namaltrato ng mga Hudyo at nanakawan ng kanilang assurance in the gospel, na pinangaral sa kanila ito. Ito ang kanilang pinanghahawakan, na sila ay may kasiguraduhan sa pag-ibig ng Diyos kung sila ay mananampalataya. Pero dahil nga sa disappointing na
pagtrato sa kanila ng ilang mga kapatid. At sila ay mga influential voices, sila yung siguro ituturing nilang mga pastor, ay talagang ang dadating sa kanilang mensahe ay na baka hindi pala ako katanggap-tanggap. Kung itong mga representatives of Jerusalem, itong mga apostol na pinili ni Kristo ay hindi ako tinatanggap, baka hindi pala ako actually tinatanggap ng Diyos at may kulang sa akin. So, ang nangyari nga ay, itong mga hintil ay nawalan ng assurance. At ito ang pangalawang makikita natin na gamit ng ebanghelyo para sa atin kahit na tayo ay sumampalataya na. Kung tayo ay sumampalataya na, meron tayo dapat kasiguraduhan at kaligayahan na tayo ay ligtas na, tanggap na ng Diyos. Pero maaaring sa pagkilos ng iba, sa ating mga pagdududa, ay mawala itong kaligayahan na ito. At kaya kailangan natin ng pagpapaalala ng ebanghelyo, kailangan mapasariwa sa atin na ito ang katotohanan na pangako sa atin na tatanggapin tayo sa ating pananampalataya. Yung sigurong pinakamalungkot na passage dito sa buong Biblia ay yung Psalm 51, kung saan si David ay nagpapahayag ng yung kanyang pagkamuhi sa kanyang sarili dahil siya nga ay nagkasala. Sinabi mismo, nakalagay sa title, at siguro siya mismo yung nag-ensure na ilagay yun doon, no? Nakalagay Psalm 51, at nakalagay doon sa title na ito daw ay isinulat niya pagkatapos siyang kumprontahin ni Nathan tungkol sa kanyang kasalanan. So ito ay isang na-publicize ang kanyang mismong kasalanan at talagang makikita mo yung sakit na lumalabas sa kanya. My sin is ever before me. So talagang miserable ang kondisyon ni David at ang kanyang pag-describe sa nawawala sa kanya is the joy of his salvation. Kaya yung kanyang dalangin is, restore to me the joy of my salvation. No, kasi ito ang kalungkutan na pwedeng daanan ng isang Kristiyano. Ligtas na siya, pinangako na sa kanya ang buhay na walang hanggan. Pero nawala sa kanya itong katiyakan, nawala sa kanya itong kaligayahan na siya ay ligtas na at kailangan itong maipanumbalik sa kanya. Kung ito ang malungkot na kalagayan na pwedeng daanan ng Kristiyano, ang kawalan ng assurance, sinasabi naman din, lalo na ng mga Puritans, na ito ang pinakamaligayang pwede mong maabot dito. Meron ng book si Thomas Brooks na ang title ay Heaven on Earth. Ito ang experience natin ng langit habang nandito ka pa. Na kahit na wala ka pa sa langit, parang ganun ka nakatiyak na ikaw ay ligtas, ikaw ay parang nasa langit na dahil ipinangako sa iyo na iniibig ka ng Diyos. At kung ganun ka katiyak sa pag-ibig ng Diyos, kahit ano pang pinagdadaanan mong hirap, habang nandito ka pa sa lupa, para kang nasa langit na. Sinabi ni John Bunyan, nung sa kanyang kwento kung paano daw siya naligtas, ay noong na-realize niya na my righteousness, Jesus Christ, is in heaven. At paulit-ulit daw niya yung sinasabi, my righteousness is already in heaven. Itong si Kristo na siyang tumatayo para sa akin ay nasa langit na. So tanggap na tanggap ako ng Diyos. Kung ito ang pagtingin sa akin ng Diyos, ang righteousness ni Kristo ay isinuot sa akin, edi kung anong ligaya ni Kristo sa langit, ay pwedeng makatikim na rin ako habang nandito ako sa lupa. At ganun nga ang yung mga Puritans ay mahilig talaga sa mga makulay na imagery. Isa sa kanila na hindi ko maalala ngayon talaga kung sino, ay sinabi na ilagay mo man ang isang mananampalataya sa impyerno kung siya ay merong kasiguraduhan na siya ay ligtas, na siya ay iniibig ng Diyos, even in the flames of hell, that is heaven for him. Ganoon ang pwedeng kaligayahan
na maranasan ng isang mananampalataya. Kung ganun ka kasigurado sa iyong kaligtasan, kung ganun ka kasigurado sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, ay ito ang napakatinding kaligayahan. Pero kapag tayo nga ay nakalimot doon sa Ebanghelyo, kapag tayo ay nalihis ng onte at nalito na hindi by faith alone ang ating kinakapitan, ay parang nawawala itong matinding kaligayahan na ito. Sa Belgic Confession, ang ginamit na salita ay, our consciences will be continuously tormented if it did not rest in Christ alone. So, yun yung mangyayari sa atin kung hindi si Kristo lang at pananampalataya lang ang ating pinangahawakan. Kung malito tayo ng onte na may kailangan akong gawin, may kulang pa sa akin na kailangan kong ibigay sa Diyos, yun lang ay torment to your conscience at hindi ka magiging palagay kahit kailan kung ikaw ba ay katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. At maaari din tayong makaranas nito sa iba't ibang paraan. Ayun nga, ay nabanggit ko kanina na siguro na-experience natin na may isang influential voice or isang ginagalang nating teacher na kung magsalita ay biglang sabihin isang pananaw na pinangahawakan natin ay hindi daw Christian. Noong una ako nagbabasa ng mga Reformed theologian, sina John Calvin, yung iba pang mga Puritans, kapag binabanggit nila yung mga Anabaptist, ay para bang talagang kung itakwil nila ay sila daw ay yung mga naniniwala na kailangan i-baptize by immersion, yung mga mananampalataya at na hindi dapat nagbabaptize ng mga baby, sila daw ay mga hindi kapatid. Well, sa context naman ay iyon, no, yung mga Anabaptist ay talagang may radical views at sila ay nanggugulo. So, yun naman ang tinutukoy nila. No, pero maaari nga na maging question sa atin. So, kung ito ang pananaw ko at naiiba yung doktrina na pinanghahawakan ko, ako ba ay hindi ligtas? Dapat ngang mapaalala sa atin na we are justified by faith alone. Kung meron mang ibang mga turo na ng mga ginagalang nating teacher na siguro hindi pa natin masang-ayunan dahil hindi natin makita sa banal na kasulatan, pwede nating panghawakan at least that we are justified by faith alone. Anuman ang mga sigurong pwedeng kamalian natin sa ibang mga doktrina. Kung meron kang pananampalataya kay Kristo, maaari kang maging tiyak na ikaw ay ligtas. Meron ngang mga tao na maaaring dumaan sa ganong klaseng pagkalito, lalo na yung mga uma-attend sa mga Reformed Church, kasi sa Reformed Church ang daming emphasis sa doctrine, daming emphasis sa theology, at baka magkaroon ng dating na kailangan ganun ka maalam para ikaw ay maging ligtas, para ikaw ay maging katanggap-tanggap. Pero ang pinapangaral nga namin, ang aming pinangahawakan din, ay ligtas ka kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo. At kung meron kang pananampalataya kay Kristo, ano pa mang ibang mga kamalian ang meron ka, ano pa mang kasalanan ang meron ka, ay pinapangako ng Diyos na ikaw ay may kapatawaran, na ikaw ay may pardon at may kasiguraduhan, na ikaw ay kanyang babaguhin, itatama at kakasamahin niya ng walang hanggan sa langit. Maaari din maging hadlang sa ating assurance yung hindi lang mga influential teachers, kundi minsan kapag may iba na judgmental sa atin, no? Yun talaga yung salita. Kasi yun nga ang nangyayari minsan kung mag-condemn ang ibang mga Christian ng siguro halimbawa ng lack of piety, no? Kakulangan sa pagbabasa ng Biblia halimbawa, or parang yung ito laganap talaga sa mga fundamentalist, sa mga fundamental Baptist. Alam kong siguro madami sa atin ang may ganong background. Pero laganap talaga sa kanila yung paglalagay ng mga standard
na hindi naman biblical. At dahil doon sa mga standard na yon ay may panghuhusga kung yun ba ay isang tunay na mananampalataya. Kung ikaw ay sumasayaw, umiinom, or kung ikaw ay naglalaro ng cards, yun yung may kasama yun sa listahan, no, card playing. Unti-unti nang nababawasan yan. Kung yung mga babae ay nagsusuot ng jeans, kung yung mga babae ay hindi nagpapahaba ng buhok, marami pang ibang mga ginagawang standard. Isa siguro sa mga parang convincing ay yung kung ikaw ay hindi nag-share ng gospel every day. Siguro may ganun minsan na requirement in some churches, in some evangelical groups, na isa kang hindi mabuting Kristiyano kung ikaw ay hindi nakapag-share sa 3 strangers today. So, ang nangyayari ay talagang nagiging question ito sa atin, ito yung nagiging kalungkutan natin, nagiging question kung ikaw ba ay ligtas dahil doon. Pero hindi nga sa gawa, sa kabutihan mo, hindi doon nakabase ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo. Kung ikaw ay sumampalataya, ikaw ay katanggap-tanggap sa Kanya. At ang iyong mga kasalanan ay Kanyang babaguhin. Hindi na kailangan mong magbago para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Kanya. Tatanggapin Kanya at saka Kanya babaguhin. At ito ang maaari nating makuha doon sa mga taga-Antioch dahil nga naalog ang kanilang assurance of salvation dahil sa pagtrato sa kanila ng ilang mga kapatid na maaari din nating ma-experience. Ang kinailangan nila upang sila ay makabalik sa kaligayahan nila sa pananampalataya ay mapaalalahanan ng katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya sinabi sa harap nila na ang justification is by faith alone and not by works. Kung yun man ang naiparating sa inyo ni Pedro, sinasabi ko sa inyo, mali si Pedro. At panghawakan nyo ang ebanghelyo na naipangaral sa inyo. We are not justified by works, but by faith alone. Isa ring na naging tulong siguro sa mga taga-Antioch ay na makitang si Pedro din ay ganun lang din ang kaligtasan. Kaya nga sinabi to Cephas, before them all, we ourselves are Jews by birth, but we know that we cannot be justified by works of the law. So we also have believed. Diba? Sila din ay mga sumampalataya lamang. Sila din ay mga makasalanan na niligtas lamang ng Diyos sa kanyang biyaya. At kaya sa harap ng mga Gentiles, kung ito ay nasabi sa kanila, ay mapapaalalahanan sila na oo nga pala, si Pedro ay isa lang ding makasalanan na iniligtas ng Diyos. At ito ay magiging daan din sa kanila para pwede nilang mapatawad itong katitisuran na iginawa ni Pedro sa kanila. At pwede nating masabi na ganito rin ang dinaanan ng Galatia. Itong kwento nga na ito ay, yung ebanghelyo ay pinaalala kay Pedro at habang pinapalala ito kay Pedro, ito din ay pagtatama ng pag-unawa ng mga hentil na nasa Antioch. At ito nga yung pangyayaring ito ay kinuwento ni Pablo sa mga taga-Galacia dahil sila ay nangangailangan din na paalalahanan ng ebanghelyo. Ang partikular na makikita natin sa lahat ng mga talata na pag-aralan natin simula chapter 1, mukhang ang daan kaya sila nalilin lang tungkol sa ebanghelyo ay na merong mga taong impressive. May mga tao na nagsasabing sila daw ay may authority from the Jerusalem apostles. So kaya nung una pa lang sinabi sa kanila ni Pablo na even if an apostle or an angel preach to you a gospel contrary to the one that you received, let him be accursed. So tinuturuan na sila na huwag masyadong tingalain itong mga kung sino man ang impressive tingnan, kung sila ay nangangaral ng ibang ebanghelyo, hindi dapat sila tinitingala. At siguro isa sa mga argumento nga
na nakapaglinlang sa kanila, sa mga taga-Galacia, ay na itong pagsunod sa batas ni Moises ay tinuturo siguro daw ng mga galing sa Jerusalem. Dahil si Pablo pa lang ang nakapagministeryo sa mga taga-Galacia, pwede silang lokohin na, well, yung mga taga-Jerusalem, yung original apostles, iba ang turo. Pero sa kwento na ito, sa pamamagitan ng pagsalaysay na ito ni Pablo sa kanila, ay una pinapakita niya na tinuturuan sila na huwag masyadong madala ng ganitong klaseng argumento. Si Pedro mismo ay nagkakamali. Si Pedro ay kinailangan ding manampalataya para sa kanyang kaligtasan. At hindi dapat tayo tumitingala sa kanya ng dahil lang sa kanyang posisyon or dahil lang siya ay influential, kundi kung siya'y nangangaral ng ebanghelyo, yun ang dapat nating tanggapin mula sa kanya. Ito ngang si Pedro, mapapansin natin, ay sa New Testament, parang lagi siyang example ng isang disciple na hindi dapat natin tularan. So, isang beses ay nagkaroon na din ako ng preaching dito tungkol sa kanyang pag-deny 3 times noong na siya daw ay disciple. At sa maraming pagkakataon sa mababasa natin sa Gospels, ang laging kwento tungkol kay Pedro ay na parang mainitin ang ulo, may ginagawa siyang kalukuhan at siya'y susuwayin, at yun yung aral na makukuha natin sa kanyang buhay. Pero siguro ang magandang makuha natin sa kanya ay na malamang ang lahat ng ito ay paulit-ulit nakikwento sa lahat ng Gospels kasi sinigurado ni Pedro mismo na ilagay ito. Yung kwento ng kanyang pagkahulog na i-deny niya 3 times si Christ. Ito siguro yung most shameful moment of his life. Pero ito lang ang isa sa mga kakaunting pwede mong makita in all the gospel accounts. Madami kasi sa mga kinukwento sa Gospels ay makikita mo lang sa Matthew, Mark at Luke at hindi sa John, or merong basta isa sa 4 na yon na hindi magkukwento ng ilang mga hindi lahat ay parang ikikwento yung pangyayaring iyon. Pero itong pagkahulog ni Pedro ay ikinukwento ng lahat. At ang talagang pananaw ng mga scholar ay na kay Pedro nang galing. At siguro sinigurado niya, ikwento niyo to na ako'y nahulog. At isa sa mga pinakapatunay na ito nga ay kay Pedro mismo nang galing, kasi yung salaysay ni Lucas at ni Juan ay may mga detalye na hindi pwedeng manggaling kahit kanino, kundi kay Pedro lamang. Bawa sa kwento ni Lucas, sabi ay, noong tumilaok yung manok, tumingin daw si Kristo kay Pedro. So sino ang makakapagsabi na nagkatinginan sila? Sino ang makakapagsabi no na nakita kong tumingin sa akin? Si Kristo. Sino makakapagsabi na hindi tumitilaok yung manok? Sino makakapagsabi na 2 beses tumilaok yung manok? Si Pedro lamang. Kasi nga lahat ng ibang disciple ay tumakbo na at that time. So parang wala namang ibang nakakita nung kanyang kahihiyan, pero isinigurado ni Pedro na isalaysay sa mga mananampalataya, ilagay sa banal na kasulatan ang kanyang kahihiyan. At ito'y siguro ang pinaka makikita nating magandang example ni Pedro na ilahad ang kanyang kasalanan, na aminin ang kanyang kasalanan at naging example siya ng pagsisisi. Sabi nga sa 1 John chapter 2, sa 1 John chapter 2, sabi ni John, I am writing this to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation of our sins, and not for ours only, but also for the whole world. So ang kailangan ay aminin lang natin ang ating kasalanan, kilalanin natin na tayo makasalanan at meron tayong kaligtasan mula kay Kristo. Sinabi dito ni Juan sa chapter 1 na hinambing niya ang
ang mensahe, sinabi niya ay, the message we have heard from Him that we proclaim to you is that God is light, and in Him is no darkness at all. If we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus His Son cleanses us from all sin. So, meron daw mga tao na hindi lumalapit sa ilaw. Binanggit din ito ni John sa John chapter 1, John chapter 3, na si Kristo ay ilaw, nagbibigay ng ilaw, pero hindi sila lumalapit. Bakit daw? Kasi sa ilaw ay lumalabas ang kanilang karumihan. So, hindi nila ito magawa na aminin ang kanilang kasalanan, hindi sila lumalapit sa ilaw ng Ebanghelyo dahil ang nilalantad nito ay na ikaw ay makasalanan. Pero sinabi din dito na if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. So, ang pagkakaiba ng mga mananampalataya ay na sila'y lumalapit doon sa ilaw. Kahit na ito'y ibubunyag ang kanilang karumihan, ay naipapahayag nga na ang nagligtas lamang sa kanila, ang kanilang mabubuting gawa ay nagmumula lamang sa Diyos. So ito ang ginagawa ni Pedro. Ito ang naging makukuha natin kay Pedro mismo sa kanyang pag-ensure na yung mga ministers of the gospel ay ikwento ang kanyang mga kapalpakan, ay dahil gusto niyang ilantad na kung anuman ang itingala sa akin ng mga tao, ako ay niligtas lamang sa biyaya ng Diyos. Ako ay makasalanan na nakasalalay lamang sa kanyang pagpapatawad. At kahit na itong ang kanyang uling kapalpakan na nangyari naman sa Antioch in public ay inilalahad ni Pablo, makikita rin nga natin na rini-recommend ni Peter ang mga sulat ni Pablo. Basahin nyo yung kanyang mga sulat. So wag ingatan yung aralin ito ng mabuti kasi ito ay binabaluktot ng ibang mga mangangaral. So sinabi yun ni Pedro na kilalanin yung mabuti ang kanyang mga sulat. Ang pagkakasabi pa niya, just as our beloved brother Paul has written to you. So, kinikilala niya itong pangyayaring ito ay hindi naman nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ni Pablo at ni Pedro. Mukhang ang nangyari na pagkatapos ditong kumprontahin ni Pablo si Pedro ay sa Acts 15, makikita natin na tumitindig na si Pedro para sa Ebanghelyo na hindi kailangan na pilitin ang mga hentil na sila'y magpasakop sa batas ni Moises. At ito nga ang maaari din nating makuhang aral sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa mga taga-Galacia. Kung tayo ay, lalo na in recent years, ang daming lumabas na mga kwento ng mga nahuhulog na mga mangangaral. Yung mga theologian na mukhang tumalikod sa kanilang pananampalataya, yung iba ay talagang kahiya-hiya ang pagkakahulog, nahuli sa matinding kasalanan, nahuling may kahiya-hiya talagang sexual scandal. Merong ibang mangangaral na nagpakamatay pa nung sila ay nabunyag na ganun pala ang kanilang pamumuhay, nahuli siya ng kanyang asawa. So siya ay nagpakamatay. Ang kwento pa nun, itong theologian na ito ay hindi ko babanggitin yung pangalan, isa siya kapag ginugol nyo ang kanyang pangalan, pero hindi ko sabihin kung alin. Pero kapag hinanap nyo siya, ang lalabas na mga articles sa kanya ay mga articles niya sa Ligonier tungkol sa being a hypocrite. Tungkol sa pagtatago ng iyong tunay na kulay. At kung paano ang mga Kristiyano
ay maaaring nagtatago ng kanilang tunay na kulay. No, na, pag binabasa ko yun ngayon, katakot-takot. Ang nangyari nga ay nabunyag ang kanyang skandal, nahuli siya ng kanyang asawa, at siya ay nagtangkang magpakamatay. Pero na-revive siya sa ospital, pero nung na-revive siya, nagising siya sa ospital, nagpakamatay siya ulit. Tinuluyan niya talaga. Ganun katindi ang kanyang naging kahihiyan na noong talagang sinigurado niya na hindi na lalabas, hindi niya haharapin itong kahihiyan na ito. So ganito katindi ang nangyayari kapag sa paligid natin ngayon, ang daming mga halimbawa ng mga guro, mga tinitingala natin na parang nakaka-discourage kung tama ba ang pananampalataya natin. Itong mga mangangaral na sila ang nagturo sa atin ng pananampalataya, biglang sila ay tatalikod sa pananampalataya na pinangaral nila. Pero pinapaalala sa atin ang ebanghelyo pinapaalala sa atin ng ebanghelyo na hindi nga kasi based on being impressive ang katotohanan ng ebanghelyo, at hindi dapat yun ang naging ating basihan kung tama ba o totoo ba ang pananampalataya na ating pinangahawakan. Sa pagpapaalala ng ebanghelyo ay napapaalalahanan tayo na itong mga tinitingala natin ay mga niligtas lang din ng Diyos sa kanyang biyaya, mga makasalanan din. At kaya yung kanilang mga pagkahulog, kanilang mga kapalpakan na disappointing sa atin ay hindi dapat maglayo sa atin sa ating pananampalataya. Masakit man na makita ito. Pero ito ay paalala sa atin ng ebanghelyo na ito nga ang ating pag-asa. Ganito katindi ang ating kasalanan. Ganito katindi ang ating kasamaan. At ang tanging paraan lang para tayo ay makaharap sa Diyos, mapatawad ng Diyos, ay kumapit sa Kanya sa pananampalataya. Sumampalataya lamang sa Kanya. Isa sa mga kinalilito ng tao tungkol sa justification by faith alone, justification by faith, ay bakit sinasabi natin na walang tinitignan ng Diyos pero kailangan naman ng faith? No, kasi parang sinasabi ay walang kondisyon ang Diyos para ikaw ay maging katanggap-tanggap, pero kailangan ikaw ay manampalataya. So parang meron pala actually kondisyon na hinahanap, at ngayon meron ka na namang isang bagay na hindi ka sigurado kung tama ba, meron ba akong enough na pananampalataya. Pero isa siguro para maipalinaw sa atin, ang pananampalataya ay hindi tinitignan ng Diyos kung maganda ba ang iyong pananampalataya, kung ito ba ay tama yung doctrinal content, kung sigurado ka ba, kung matibay ba ito. Kaya pananampalataya ang dahilan ay dahil ito ang daan para tanggapin mo ang kaligtasan. Kung merong nag-propose sa isang babae, na nag-propose siya ng will you marry me? No, kung siya'y tatanggapin, ang sasabihin niya ay yes, di ba? So, ang sinabi lang naman niya ay yes, pero pagkatapos noon sila ay engaged na. No? So, hindi naman natin sasabihin na yung proposal ay parang reward doon sa babae sa kanyang pag-yes. Dahil ang kanyang pag-yes ay yun lamang yung daan, yung kanyang pagsang-ayon, yun yung kanyang pagtanggap ng proposal. Tinanggap niya yung proposal na inalok sa kanya, kaya sila ngayon ay engaged na. At ganun lamang ang parang tingin natin sa pananampalataya. Hindi natin kailangang i-impress ang Diyos na maganda ang ating pananampalataya.
Hindi natin kailangan linising mabuti na tamang-tama ang ating pananampalataya. Ang sinasabi lang ay may alok sa iyo, may pangako sa iyo ng kaligtasan. Ito ay tanggapin mo. At kung ito ay iyong sasampalatayanan at tatanggapin, tiyak ka na ikaw ay maliligtas. Bilang pagtatapos, gusto kong tingnan natin yung awit ni John Newton na Amazing Grace na kakantahin natin mamaya. Ito ngang ebanghelyo ay yung mensahe ng kaligtasan para sa mga makasalanan. At ito ang isa sa mga ipinagdiriwang natin tungkol sa biyaya ng Diyos na sabi nga ni John Newton, "It saved a wretch like me." Ako na masahol sa kasalanan ay naligtas dahil sa biyayang kahanga-hanga. Pero doon nga din sa kantang iyon ay nakikita niya na hindi lamang yung simula ng kanyang kaligtasan ang naibigay sa kanya nitong biyaya. Sinabi rin niya na through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. So, ito ang aral na makukuha natin dito sa pagpapaalala ni Pablo ng ebanghelyo sa mga mananampalataya na ito. Ang ebanghelyo, ang biyaya, ay hindi natin kinakapitan lang sa simula ng ating buhay Kristiyano habang sa ating paglipat mula sa pagiging makasalanan at papunta sa pagiging anak ng Diyos. Pagkatapos nun, ay dadaan tayo sa many dangers, toils, and snares. At sa mga bagay na ayon, ay biyaya pa rin ang ating kakapitan. At yun nga din ang sabi ni John Newton, all the way home, hanggang sa ikaw ay dumating na hanggang langit, biyaya pa rin ang tangi mo lang makakapitan. Nawa nga ay balik-balikan natin palagi ang ebanghelyo at makuha natin mula dito ang kaligayahan na makakatulong sa atin na yakapin ang mga kapatid na iba sa atin o may kasalanan sa atin na makakapagbigay sa atin ng kasiguraduhan sa ating kaligtasan. At sa pamamagitan nito ay lalalim ang ating pagsamba sa Diyos at magiging matibay ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Tayo ngayon manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong ebanghelyo na nagpapakita sa amin ng daan na kami maging katanggap-tanggap sa iyo, bagamat kami mga kasalanan. Salamat kay Kristo na umako ng aming kasalanan at tumupad ng batas para sa amin upang ang kanyang kabutihan ay maisuot sa amin at kami maging katanggap-tanggap sa iyo. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na makitang ang ebanghelyong ito, ang katotohanan ito ay ang aming tanging pag-asa sa aming buong buhay at hindi lamang sa simula ng aming kaligtasan. Makita sana namin na kahit kami ay lumalago na sa pananampalataya, nagkakaroon na ng madaming bunga, ng mabuting paggawa, ng pag-ibig, makita pa rin namin na ang lahat ng nagagawa namin ay hindi sapat upang kami ay maging kaibig-ibig sa iyo, kundi makita namin na ang ebanghelyo mo, ang iyong biyaya pa rin, ang awa pa din at pagpapatawad, ang tanging daan upang kami ay makatayo sa iyong harap. Tulungan mo nga kami na ang ebanghelyong ito ang aming panghawakan lamang para sa aming kaligayahan. At sa mga pagkakataon na kami ay makalimot dito sa katotohanan ito, nawa ay sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng ministeryo ng iyong iglesia, ay ituro mo uli sa amin ang aming kaligayahan sa ebanghelyo. Nang sa gayon ay muli kaming mapanumbalik sa aming kaligayahan na iniibig mo kami at kami nga ay magkaroon ng kalakasan na ibigin ang aming mga kapwa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.